Ang kalagayan ng kanyang dalawang anak na nagtulak sa dating medical representative na si Alexander Juni o mas kilala bilang Kuya Juni para pasukin ang industriya ng rush photography. Nagkaroon kasi ang mga ito ng hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin ay Duchenne muscular dystrophy. Ano nga ba ang sakripisyong ginagawa ng isang ama para sa pangarap ng kanyang mga anak na may mga sakit? Ang kanilang kwento ating pong panurin. Sa likod ng bawat larawan, may iba't ibang kwento. Maaring masaya, maaring malungkot. At ito ang nais makuna ng isang tao na nakilala natin sa tulong ng social media. Ito ang viral post kamakailan na umani ng samut-saring heart at likes mula sa mga netizens. Ilan din ang nag-share nito sa online pages at karamihan sa mga ito mula sa kaibigan natin sa media. Dahil nag-post ang kabaro natin sa industriya na si Alexander Juni o mas kilala sa tawag na Kuya Juni. Ang kwento sa likod ng kanyang post na ito agad naming inalam. Dito sa lungsod ng Parañaque, natagpo namin ang kanyang pamilya. Malugod niyang tinanggap at pinatuloy ang ating team sa kanyang munting tahanan. At dito namin mas nakilala si Alex, ang kanyang asawang si Janice, ang anak nilang si Angel. Ako po ay si Alexander Amora Juni. Ako po ay 50 years old. Ako po ay isang freelance photographer po. Dati ko pong trabaho ay medrep po ako, medical representative, but I'm selling hospital equipment po. Aminado siyang sa simula'y hobby lamang niya ang pagkuha ng mga larawan. Ngunit kalaunan, ang talento niyang ito nagbigay ng oportunidad sa kanya para kumita at matuon ang kanyang oras at panahon sa pamilya. Since 2009 po, nagsimula ako mag-picture. Hobbyist lang po ako noon. Meron pong nakapag-advise sa akin na kaibigan, bakit hindi mo gawing career? Sumasali ako doon sa mga kakilala kong mga officer, ng mga head ng mga photographers club dito sa Manila. So hanggang sa natuto, nagsisit-in ako kasi wala po akong pambayad pag magpapa-enroll ako. Hanggang na-develop ko po. Sa loob na 15 taon, ang pagkuha ng iba't ibang larawan ang bumuhay kay Alex, lalo na sa kanyang mga anak, na dumaranas ng kakaibang karamdaman. Hindi naman po ako ganun kagaling, pero I know what is art of photography, no? Kailangan ko mag-post ng tulong sa gustong magpa-picture sa event kasi para matustusan ka si Angel sa pangangailangan na kasi meron akong previous na experience kasi sa panganay, yung kuya ni Angel, si Axel, already passed away. Same illness po sila. Siyempre, hindi lang naman yung tutok natin yung sa medication nila, no? Of course, yung family needs namin, pagkain, upa sa bahay, pag-aaral ng mga bata. Hindi lang yun, siyempre yung mga ibang bills pa, mga errands pa sa bahay, other expenses po. So, ito lang po hanap buhay ko. Nag-resign po talaga ako as a medrep before dahil sa I need to, kailangan ko mag-hands-on para sa anak ko. Pinili ko sila dahil mahal ko sila. Ang akin kasi ang pera ay nakikita. Pero yung time na bibigay ko sa anak ko kasi itong klase ng sakit nito ay maikli lang po ang life nila. Dalawa kasi sa 4 na anak ni Alex. May karamdaman na kung tawagin ay Duchenne muscular dystrophy. Isang generic disorder kung saan unti-unting nangihina ang kalamnan o muscles ng isang tao. Ito'y dahil sa pagbabago ng isang protina na kung tawagin ay dystrophin na siyang tumutulong na mapanatiling buo o intact ang muscle cells sa ating katawan. Kailangan kong pag-aralan. It take years pag-aralan, maunawaan mo. Mabot ako, nagpa-member ako sa ibang bansa, everything, mga kakilala kong doktor, ang tanong, everything, i-refer ka sa specialist, hanggang nag-join po ako sa group nito. Naunawaan ko po. There are 9 kinds of muscular dystrophy. Duchenne yung sakit nila. Itong Duchenne ay killer. Age of 3, 5, 4, si Bunso nagsimula, pati yung eldest ko nagsimula at the age of 9 years old. Namatay si Kuya Axel.
17 years old. He fought for only 8 years, no? Si Bunso nagsimula 9 years old and now he is 13. He is still fighting. Career po ang female. So, ibig sabihin from my wife, sa mother-in-law ko, sa lola, female, no? Ito ay genetic sa dugo. But, ito ay hereditary na hindi mo alam kung anong generation siya lalabas o sinong maaapektuhan. That's why it's very hard for us to trace. We don't know na yung mga great-grandparents ni Mrs. No? It's very hard to trace. So, Ang karamdamang ito unti-unting nagpapahina sa pagkilos ng magkapatid. Hindi na sila makapaglakad at kinakailangan alalayan sa lahat ng oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng panganay na anak ni Alex, ginupo ng sakit na ito at namatay noong 2019 sa edad na 17 anyos lamang. Dahil wala pa ring lunas hanggang sa ngayon ang sakit at ang nakikita nilang tanging pag-asa, ang mga gamot na kailangang inumin sa ngayon ni Angel para patuloy na maging malakas ang kanyang katawan. bigla na lang silang habang naglalakad, bigla na lang babagsak yung the way di ba, flat yung paa natin, no? Paglakad gano'n. Sa kanila nakatowing po, parang nakaganon, hanggang babagsak na until they could not, so yun. So, paakyat po kasi yan. Ang hirap na pag dito na, saka, Kaya, gano'n na lamang ang pagsisikap ni Alex. Lalo pat ang malaking gastusin para sa kanyang anak na si Angel, dito niya kinukuha. Palagay na lang natin, araw-arawin na lang natin, pagpipicture. Palagay mo 3,000 sa araw, no? Kaso, ito pong pagpipicture po, ma'am, by appointment, hindi po araw-araw ito no? So, minsan sa isang linggo, 2 beses. Swerte na po, 3 beses. Siyempre, meron din po mga generous na tao. At meron din po yung tama lang, yung pag nagbayad, yung exact lang po. So, iba-iba ang klase ng tao. We need to see what are the positive na nangyari sa buhay. Continue what I'm doing kasi I'm serving also to others, no? Not only others are helping me, I'm also serving them in the other way kasi kahit magkano lang naman po tinatanggap ko plus yung pamasahe, wala po akong specific na amount. So, at the same time, I'm not only taking, I'm also giving. Give and take po yung purpose ko. Marami man ang rumiresponde. Ayon kay Alex, meron ding iba na sinasamantala ang paghingi niya ng tulong at pagbibigay ng kanyang serbisyo. Whole day yung kasal, simula sa umaga, tapos hapon yung kasal, tapos yung reception pa, bibigyan ka ng 500. Hindi ka pwedeng magreklamo kasi any amount you can afford So, tahimik lang ako. Kasi blessing po, no? So, iba-iba ang klase ng tao. We need to see what are the positive na nangyari sa buhay. Huwag yung negative, no? Kasi kung titignan natin yung mga negative, madadala ka Baka madidepress ka di ba? At kahit mabigat man ang pinagdaanan ng kanilang pamilya, positibo pa rin si Alex na ang lahat ng kanyang pagsisikap at pagsakripisyo malayo pa ang mararating, lalo na para sa kanyang anak na si Angel. Dito ko binubuhos yung art, no? Yung art, everything, yung emotions, no? Pag iniisip mo yung sa likod mo, nako, gawin mo siyang stepping stone, yung nakaraan mo. Huwag mo siyang bit-bitin. Tapakan mo siya, gawin mo siyang hakbang sa buhay. So, kailan pa tayo gagawa ng maganda? So, ganito na lang yung way ko, no? Hindi man lang ako makapagbigay ng financially sa ibang nakakailangan. In other ways, sa pagpipicture ko yung service, ito lang po. Yun po, no? At kahit na nahirapan silang tanggapin ang pagkawala ng isa nilang anak at ang kinakaharap pa nilang problema sa isa pa nilang anak, buong tapang nilang hinarap ang pagsubok nito sa kanilang pamilya. Nagtanong lang ako, kailangan pa talagang dalawa? Nasabi ko lang, sige, hindi ako magaling, tulungan mo ko. Yun. Masakit bilang ama. Hindi ko maibigay lahat.
Kailangan ko lumaban eh. Pag magbubukbuk lang ako sa sulok, walang mapupuntahan. Kailangan labanan. Kailangan tanggapin, ma'am. Pag hindi ka marunong tumanggap, lalong babagsak ang pamilya. Kailangan harapin. Kailangan mahalin mo kung ano yung bigay sa'yo. Pag hindi mo mahal yun, hindi mo matatanggap. Niyakap ko yun. Niyakap ko buong puso yung binigay sa akin na pagsubok. Kailangan kong mahalin yung pagsubok. Baka umabot kasi ako sa panahon na ako ang bumagsak. Mas mahirap po. Walang ama sila. Ayokong bumitaw. Parati ko po sinasabi pwede ako magpahinga. Ayoko lang mapagod. Kasi hindi ako naniniwala sa salitang pagod. Laban lang po. Lalaban kami sa buhay. Araw-araw. Sa lahat ng ito, malaki ang pasasalamat ni Alex sa kanyang asawang si Janice at ang iba pa niyang mga anak na piniling intindihin ang sakit ng dalawa nilang kapatid. Anya, malaking bagay ito para sa kanilang pamilya para mapatibay pa ang pagsasamahan sa kabila ng mga problemang dumarating. Yung si Axel pa talaga, lahat. Mabot kami sa point, sisihan kami ni Mrs. So, mali pala, no? We need to love more, no? Pinakita namin yung pagmamahal. Kinausap ko pati mga anak ko. Huwag kayong magsiselos kasi yung attention. We need to adjust everything. Lahat. Matatag ang loob ko sa Diyos. Pag iiwan ko siya, the more po akong babagsak. Doon po ako umuugot ng lakas sa Kanya. Sa Diyos po ako umuugot ng lakas. Yung acceptance, yung pag-uusap mo, heartily sa family mo, na unawaan po, I'm very thankful, especially sa partner ko. United po kami, nagtutulungan po kami sa mga bata. Very thankful po ako. So, yung hirap, kung anuhin mo, pag hindi mo lalabanan, the more eh. So, ano kasi dapat positive ka, susolusyonan mo ang problema. Marami ang nagpaabot ng tulong sa kanila sa pamagitan man ng pinansyal na tulong o maging sa panalangin. Maging tayo dito sa Responde ay nagpaabot na rin para sa pangangailangan ni Angel. Thank you po sa Responde, sa pagbigay ng tulong po nila para kay Angel. Sa big help po. Paano nga ba nakikita ng isang tao na ang pagsubok na tulad nito sa kanilang buhay, isang biyaya para sa kanila? It's a big blessing for us, no? Doon ko na-realize na mahal kami ng tao. Mahal ako ni Lord. I-realize ko po na nagmamahalan pala kami kahit hindi perfecto. I-realize ko po na ang dami kong taong na-encourage na lumaban. Akala nila pasikat lang itong ginagawa ko. Pero ito pala maraming ka-encourage na tao na lumaban ako. Maraming mga lalaki. Kuya, thank you. Nabasa ko yung share mo. Blessing for me. Dahil doon ko napatunayan, may Diyos tayong nagmamahal sa atin. Minsan sa bigat na mga problemang dumarating sa ating buhay, hindi na natin magagawang ngumiti at tumingin sa mga ito ng may positibong pananaw. Sana tulad ni Alex, Angel, at buo nilang pamilya, harapin natin ang bawat pagsubok sa buhay na may lakas ng loob at pag-asa. 1, 2, 3. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.